Yan. This chapter, Hosea chapter 12 is a reminder for all of us na hindi pa huli ang lahat. Until you are alive, until you have breath, until na nandito ka pa, there's always time for you to go back to God. Pero yun nga yung sinasabi that tomorrow is not promised. Yung iba kasi lagi sila naghihintay na kapag bukas na lang ako babalik sa Panginoon kapag mahina na ako, pag matanda na ako. Pero the reality is tomorrow is not promised. Death is sure, 'di ba? Na anytime pwede yan dumating. Hindi mo pwedeng sabihin na bata ka, matanda ka, murang edad ka pa lang. Kaya nga every time that you are called by God na bumalik sa Kanya to repent, magsisi dun sa ating mga kasalanan, that is the call of the Lord to you to go back to Him. And He is always there, parang isang ama na willing na tanggapin ka at yakapin ka and always there to guide you along the way, di ba? Yeah, we will now go to our first point. Sabi dito sa first point, deceit and self-reliance always lead to ruin. At type send ko din sa ano. The first point is deceit and self-reliance always lead to ruin. Ibig sabihin, yung pagtitiwala natin sa ating mga sarili, o mga panloloko, ay nagiging resulta ng ating sariling pagkasira. Alam mo kung bakit? Kasi ang tao nag-fail yan eh. Tama ba? Sino ba dito ang hindi na nag-fail? Yeah, lahat naman tayo, 'di ba, nagkakamali pa rin, lahat pa rin tayo ay meron pa rin tayong failure. But when you depend on yourself, when you depend on your ability, on your own wisdom, on your own strength, on your own wealth, ito yung nagiging cause na ikaw ay lalong mag-fall. Kasi at the end of the day, it is truly God who can control you. It is only God that who can hold you in His hand. And nakita nga natin 'yan sa buhay ng mga taga-Israel kung saan nagtitiwala sila sa sarili nilang alam, sarili nilang yaman, and ayun nga naging resulta sa kanila sila ay nasira at nag-lead sa kanila to be empty. It leads them to emptiness. Anong sinasabi natin sa Mateo 16 verse 28? Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit ang kanyang buhay ay mawala. Yun kasi ang akala ng iba parang makuha niya lahat ng mga bagay dito sa mundo, di ba? Na parang yun ang goal lagi ng iba, pinakamadaming sasakyan, magandang bahay. Pero what's the point of getting all of those things? What's the point of getting everything in this world? Pero malus mo na yung sarili mo, anong benefit ang makukuha mo doon? So, when ang pwede nating maging reflection dito, you should ask yourself, kanino ka ba nagtitiwala? Nagtitiwala ka ba dahil meron kang ating nasa abroad? Nagtitiwala ka ba dahil meron kang trabaho ngayon? Asawang nasa abroad, meron ka bang inaalaga ang halaman, inaalaga ang hayop na iyong inaasahan? Because sabi ko nga, lahat ng bagay dito nagbabago. The only thing that is constant in this world is changes. Hindi natin alam, lahat ng tao nagbabago, lahat ng bagay pwedeng masira, mamatay, mawala. Pero the good thing is, the promise of God is He is same yesterday, today, and forevermore. He is loyal and He is faithful to you. Kaya nga sinabi sa James, napakaganda na sinabi doon, na mapalad ang taong ang tanging pag-asa ay ang Panginoon, because ang kagandahan kasi sa Panginoon, hindi siya nagbabago sa kanyang pangako. He is constant. He always love you. Sabihin mo nga sa comment kung ikaw ay nag-agree, sabihin mo, God is faithful. Yan, comment tayo. God is faithful. Amen. Thank you, thank you. Truly that God is faithful. Ano, And yun yung dapat lagi nating itanong minsan kasi meron tayong mga pinagkakatiwalaan ng mga bagay-bagay, di ba? Na nandiyan naman si ate, nandiyan naman si kuya, si lolo, nandiyan naman trabaho ko, nandiyan naman ang nanay ko, di ba? Pero the reality is we should not, minsan yung iba nga yung sarili nila yung pinagkakatiwalaan nila na kaya ko naman, malakas pa naman ako. Pero nothing is so sure about this world. Kapalad ka kapag ang tangi mong inaasahan ay walang iba kundi ang Panginoon. Sabi ng Inayja, God is faithful. Thank you. Praise God, praise God. Next one. Sabi sa Hosea chapter 12 verse 1, si Ephraim ay patuloy sa kanyang panlilinlang
at nagiging masama laban sa Diyos. And nakita naman natin yung result nito sa Israel kung saan nagtiwala sila sa mga neighboring countries nila, sarili lang strategy kung paano sila makaka-recover. Pero the reality is, na-destroy lang lalo sila. And makikita natin actually if we will read further through yung magiging resulta ng Israel, yung country o yung bansang inaasahan nilang tutulong sa kanila, dun sa, kung ito yung parang spoiler, na after nilang magtiwala dun sa country na yun na sila tutulungan, yun din yung country na magiging simula ng downfall ng Israel. 'Di ba? Parang ang ironic, no? Minsan yung mga taong inaasahan mong tutulong sa'yo, minsan sila pa yung nagiging source pala ng iyong pagbagsak. The same with yourself. Minsan yung inaasahan mo yung sarili mo na kaya ko, matalino ako, masipag ako. Pero because of your trust of yourself, sometimes ikaw din yung nagiging dahilan ng sarili mong pagbagsak. Kaya nga mapalad ka if you only trust God. Let's put our trust on God. Next one. Wrestling with God brings transformation. Sabi dito sa Hosea chapter 12 verse 4, nakipagtagisan siya sa isang anghel at nagtagumpay siya. Siya'y humingi ng awa. Yung itong sinabi dito, it is a, sabi ko nga kanina, this is a recall o pag-alaala dun sa nangyari kay Jacob, which is si Jacob nga ay dati yung pangalan niyang Jacob. Ngayon ay tinatawag siya na ano naman ngayon, tinatawag naman siya na Israel. Sabi dito, sometimes God allows struggle so we'll stop fighting on our own strength and instead cling on Him. Sometimes inaalaw ng Panginoon na tayo ay dumanas minsan ng mga pagsubok, minsan inaalaw ng Panginoon na dumanas tayo ng mga problema. Alam niyo kung bakit? Because sometimes kapag dumadaan ka na sa pagsubok, dumadaan ka minsan sa mga problema na hindi mo kaya, doon mo marirealize na, oo nga no, pagka na-realize mo na sa life mo na there's no one that you can trust, na-realize mo sa buhay mo that there's no one that you can put your trust on. 'Di ba? Doon mo marirealize na, oo nga, no, hindi ko pala kaya. And yun yung pinaka-best na realization na pwede mong ma-realize sa buhay mo, that you cannot do it. Sabi ng Panginoon sa John, apart from Him, we are nothing. Apart from Him, we can do nothing. Apart sa Panginoon, wala talaga tayong kakayanan. Siguro pwede mong in first month, first week, second week, or after siguro a year, kaya mong sabihin na kaya mo, malakas ka. Pero humans are not self-sufficient. Hindi natin kayang i-sustain yung ating mga sarili. Kaya nga, mapalad tayo sapagkat nariyan ang Panginoon. He is always there willing to sustain us all the days of our life. He is always there to give you strength. He is there to give you wisdom. He is there to love you, to care for you. Napakabuti ng Panginoon. And yun, sometimes the things that is happening to us, minsan may mangyayari sa atin na, Lord, bakit ko to pinagdadaanan? Lord, bakit sa akin mo pinangyari to? Anak mo naman ako. Di ba minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok na madami namang masasama ang ugali dyan, bakit sa akin to nangyari? Di ba? Minsan nakikwestiyon nyo ba yun sa inyong sarili, minsan pag may pinagdadaanan kayo na, ang dami naman dyan, sasama ng mga ugali, bakit sa akin to pinaparanas ng Panginoon? Bakit sa akin to pinangyari? Samantalang nagseserve naman ako sa Lord, especially if you are already a Christian. Pero sometimes the Lord allows those struggle para ma-realize natin that we need Him. Sometimes the Lord allows those problems na pagdaanan natin para ma-realize natin na, Lord, totoo nga, ikaw lang pala dapat ang inaasahan ko. Sabi ni Lois, Amen. Tunay po, Amen. Truly that minsan inaalaw ng Panginoon yung mga bagay na yun na pagdaanan natin because God has plans for you and God has prepared. Parang alam mo yun, parang si Lord kasi advance siya mag-isip eh. Minsan akala natin, iniisip natin, kaya ko, na malakas naman ako, I am malakas naman ang faith ko, pero minsan inaalaw ng Lord na pagdaanan natin yung mga bagay na yon para matutunan natin to be reliant o to depend on God, 'di ba? Na hindi magtiwala sa sarili nating kakayanan, hindi magtiwala sa sarili nating faith, hindi magtiwala sa sarili nating wisdom, sarili nating logic, kundi talagang lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong sa Kanya, 'di ba? Sabi sa 2 Corinthians 12 verse 9, isend ko din dito. Napakaganda nito. Second Corinthians 12 verse 9, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Ang aking kapangyarihan ay nahayag sa kahinaan. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Ano? Na sabi niya, God's faith is sufficient. God's grace is enough.
God's love is enough to sustain you. Amen. Yung kanyang kapangyarihan ay nare-reveal, o yung kanyang glory, yung kapangyarihan niya to restore us, yung kapangyarihan niya to rescue us is revealed o nahahayag sa panahon ng ating kahinaan. Sinong familiar kay Moises? Kay Moses. Kung saan si Moses ay anong time na wala na silang matakbuhan, tiningnan nila yung dagat, nakita nila yung Red Sea, nare-realize nila na wala na kaming magagawa, huli na kami ng mga taga-Ehipto. Pero alam nyo, ang specialty ng Panginoon, ang forte ng Panginoon are the things that are hard and the things that are impossible. Kasi kung kaya mong gawin, bakit pa niya gagawin, di ba? Kung kaya mo na pala yun, di ikaw na lang gumawa. Pero sabi ko nga, ang specialty ng Panginoon ay yung mga bagay na imposible. He works in may mysterious way. Ang Panginoon ay gumagawa siya sa pamamagitan ng mga bagay na hindi arok ng ating mga isipan. Na ang Panginoon ay gumagawa at kumikilos yung sa tingin nating, Lord, mahina ako dito. Pero the Lord, sabi niya sa kanyang promise sa 2 Corinthians verse 12 to 9, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Ang aking kapangyarihan ay nahayag sa kahinaan. Praise God, praise God. Na sa kabila ng ating weakness, God's strength is revealed. Sa kabila ng ating karumihan, yung kanyang biyaya at forgiveness ang nare-revealed. Sabi nga, when sin abounds, His grace also abounds. And in our weakness, ang Panginoon na nagiging kalakasan at nagiging strength ng bawat isa para sa atin. Praise God, praise God. Sabi ni Dave, Amen. Yan, tapos umaapoy-apoy pa yung puso. Napakabuti ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon. So instead of complaining in hard season, instead of complaining na, Lord, bakit ko to pinagdaanan? Bakit mo inalaw na mangyari sa akin to? Hindi ko naman, tingin ko pa naman, Panginoon, hindi ko to deserve. Pero instead na ganun yung gawin mo, mag-complain ka man, mag-complain, tanongin mo ang Panginoon, Lord, what are you teaching me? Lord, ano ba yung tinuturo mo sa akin? Or Lord, ano ba yung inaayos mo sa akin? Ano ba yung sineshape mo para sa akin? Kasi the moment you surrender is the moment you receive your breakthrough. Amen. The moment you surrender is the moment you receive your breakthrough. Chat ko dito, sabi dito, breakthrough comes when we surrender. Di ba yung iba, their victory arise, or yung victory nila ay nakukuha nila sa pamamagitan ng kanilang patuloy na pakikipaglaban. 'Di ba iba nakukuha nila yung victory nila o yung tagumpay nila kapag sila ay nakikipaglaban. Pero tayo, ang victory natin ay nakukuha natin sa ating pag-surrender sa Panginoon. Our breakthrough comes from surrender. The moment that we surrender to God, sabi nga alam mo so I'm so much blessed dun sa shinare ni Sister Arlie nung Sunday, na it is not your fight. Hindi mo yan laban, laban yan ng Panginoon para sa iyo. And i-allow mo na hindi ikaw ang lumaban, hindi ikaw maghigante, hindi ikaw ang kumilos, hindi ikaw ang maka-overcome ng bagay na pinagdadaanan mo, kundi allow natin na ang Lord, this is the Lord's fight for you. Hayaan mo, anak, dito ka sa likod. Ang Ama na ang bahala dyan. Ang Lord na ang bahala dyan. And thank you, Lord, for those comforting words. Ako personally, habang sineshare ko to, nako-comfort ako dun sa reminder sa akin ng Lord na instead nga naman mag-complain ako, Lord, sabihin mo sa akin, Lord, kung anong gusto mong ituro sa akin. What are you shaping me? Kasi para kasing ang mga Kristiyano, dinadaan yan minsan sa apoy eh. Kasi we are gold. We are golden. Golden. Yeah, we are golden. And katulad ng mga ginto na we are dinadarang tayo sa apoy, we put through fire para makita talaga yung ating pagiging pure. 'Di ba ganun yung mga ginto para matanggal yung mga chismis dun sa ating pagiging ginto, na para put through sa fire, matanggal yung mga hindi talaga para sa Lord at maiwan kung ano ba yung pure na para sa Panginoon, 'di ba? So instead of complaining, magsimula tayo ng bawat isa na tanongin, Lord, ano bang tinuturo mo sa akin? What are you teaching me? What are you shaping in here? 'Di ba? Ano ba yung ginagawa mo para sa akin? Yan. And next one, let's go to point number 3. This is the last point. Sabi dito, true worship is faithfulness, love, and dependence. Yan. Ang akala kasi nung iba, pag sinabi nating worship, ito yung pagtaas ng kamay, although that's part of it. Akala ng iba, when we say worship, it is just about singing, although it is part of it. Yung akala ng iba, pag sinabi nating worship, it is that when you cry to God, although it is part of it.
But true worship is faithfulness, love, and dependence. Kasi from the word, ang word kasing worship ay nagsimula yun sa word na worth or halaga o value. When we say worship, inaalala natin kung ano ba yung halaga ng Panginoon. Kaya nga, when we sing worship song, naalala natin kung how holy He is, how good He is, how parang pinagfo-focusan natin instead na yung mga ginawa natin or how we feel when we worship God, we focus on who He is. Inaalala natin na siya ay mabuti, siya ay ama natin, na siya ay faithful, na He is a gracious God, na He is a merciful God, all about His worth, all about His value in our life. And kumbaga, ino-honor natin siya. But we can only truly honor God sa pamagitan ng mga bagay na ito, through faithfulness, through our love to Him, and through our dependence. Kasi mahirap naman sabihin na, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, pero Lord, hindi ko muna iso-surrender kung ano muna yung mga laman ng heart ko, di ba? Parang mahirap naman yon. That when we worship God, we should be dependent to Him. Sabi niya sa Hosea chapter 12 verse 6, kaya't manumbalik kayo sa inyong Diyos, magtaglay kayo ng pag-ibig at katarungan at lagi kayong umasa sa Kanya. Sabi, kailan daw tayo aasa sa Kanya? Tuwing may problema ba? Tuwing masaya? Tuwing malungkot? Ang sabi dito ang word ay lagi, lagi. That we should trust and be dependent on Him always, palagi. Amen. Amen. And God wanted us to be steadfast in love. Ano po, hindi ritual, hindi yung mga religion, hindi yung paglakad mo ng paluhod, hindi yung pagpe-pray mo ng tuwing alas 3. Sabi doon, 'di ba? Kasi ang meron kasi kung if you can read through sa ano, if you can read through chapters chapters 1 to 11, ang meron kasi sa Israel ay meron silang religion na ang meron sila ay yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, yung pagsamba nila sa mga bull, pagsamba nila dun sa mga gawa nilang mga anito, yan. Pero ang although yung heart nila is pure, although yung heart nila gusto talaga nilang mag-worship, but they are not worshiping the true God. And alam niyo, malalaman mo talaga that we are God's disciple when we have love. 'Di ba? Sabi nga sa Bible, anong point na makapagsalita ka ng iba't ibang wika, na makapagpagaling ka, na magawa mo 'tong mga bagay na 'to kung wala kang pag-ibig sa iyong puso, ay hindi ka nakikilala ng Panginoon. And napakabuti ng Panginoon sapagkat sabi nga niya hindi naman tayo ang unang umibig sa kanya, 'di ba? It is God who loves us. Sabi ni Tekno, ni Vien, Amen. Sabi ni Lois, Amen, Amen, Amen. Praise God. Truly na, alam nyo, mga itong bagay nito, yung faithfulness, yung love, hindi naman natin yan mapuproduce ng ating sarili eh. We have to be connected to our true vine, which is ang Panginoon. Kaya nga, hindi natin, mahirap magmahal kapag ka hindi mo muna naranasan na ikaw yung mahalin. Mahirap din magpatawad kapag ka ikaw din yung hindi mo muna naranasan na na patawarin ka, 'di ba? Hindi mahirap din na magtiwala sa Panginoon kung hindi mo muna siya na-encounter. Kaya nga if you are looking for love, if you are looking for naghahanap ka ng mga bagay nito, come to God. I'm telling you, come to God. Pwede kang lumapit sa Panginoon on your own room, sa isang tahimik na lugar, manalangin ka, hingin mo sa Panginoon, and kung gaano mo siya kamis na, kung gaano mo kamis yung yakap ng isang ama, kung gaano mo kamis yung yakap ng isang Diyos na nagmamahal sa iyo, He also miss you. God miss you. Amen? Namimiss ka ng Panginoon. And He longs for you. He longs to be with you. He longs to have a relationship with you. Kaya nga kahit despite ng mga past natin, despite ng mga nakaraan natin, ng ating mga pagkakamali, despite all of our flaws, despite of our ng mga sakit ng mga nagawa natin sa Kanya, nandyan pa rin ang Panginoon dahil nahanda kang yakapin, nahanda kang tawagin ulit, nahanda kang lapitan ulit because God loves you. The Lord cares for you. Alam niyo, pwede naman tayong hindi napakialaman ng Panginoon, eh, di ba? Na bahala kayo titigas ng ulo niyo. Pero God's love is beyond sa ating mga kasalanan, beyond sa ating mga kamalian, beyond sa ating nagawa, di ba? It is, kaya nga doon talaga natin masasabi na it is
God's grace. Kasi pag sinabi kasi natin God's grace, undeserved, hindi mo deserve, unmerited, hindi mo pinagkatrabaho, hindi mo pinaghirapan, but the Lord gave it to you because He cares and He loves you. Amen, amen. And that's it. Yun, 3 points na tayo. And so summary lang, ang unang-una, do not rely on your deceit. Akala mo madadaan mo lahat sa akala natin ng iba madadaan nila sa pagsisinungaling o nadadaan nila sa pandaraya or nadadaan nila sa pagtitiwala nila sa sarili nilang wealth, sarili nilang pera, sarili nilang talino. Pero naniniwala ako na naniniwala ako na ang tao hindi niya kayang hindi sapat ang kanyang sarili para i-sustain mo ang iyong sarili. But the Lord is there. We can always rely on God. Next one is struggles with God lead to transformation. Minsan dumadaan tayo sa pagsubok, dumadaan minsan tayo sa pagdadarang sa apoy so that the Lord can transform us at ma-reveal talaga yung heart natin sa mga bagay-bagay. And next one, real worship is love, justice, and trust. Hindi lang ito yung pag-awit natin sa Panginoon, kundi ito yung lubusan, total surrender to our God. And before we end, I would like just to add another part from this kung saan yan, wait lang. Malapit na tayo. Yan. Wait lang ha. Nawala. Yan. Meron kasi isang point akong dinagdag doon about sa na leadership and calling require humility and dependence on God. Alam nyo, isa sa pinakamahirap na maggawin ng isang tao is maging leader. Pero alam nyo ba, ako naniniwala ako na bago ka dapat maging leader, dapat maging follower ka muna ng Lord. Amen. A true leader is once a follower of God. Bago ka maging mahusay na leader, dapat ikaw muna ay follower ng Panginoon. And this one requires humility, yung pagpapakumbaba, na although hindi mo kaya, kaya ng Panginoon. Although mahina ka, malakas ang Panginoon. Although na napapagod ka, ang Panginoon hindi napapagod sa'yo. Although ikaw nasasaktan ka, ang Panginoon is always there to heal you. Because truly, that only God can sustain us, that only God can uh, sustain us ano man yung pinagdadaanan natin. Sabi ni Tekno, ni Vian, Amen, I am grateful. Napakabuti ng Panginoon. So yon, salamat po sa inyong mga buhay. Salamat na nakasama namin kayo after a few weeks. Magkakasama na naman tayo. The Lord is good. The Lord is good. And I'm so much blessed na hindi lang natin makasama yung mga dati nating kasama before, pero ngayon may mga kasama tayo. Welcome ulit, Bien, Sister Cherry. And si Lois, thank you for joining us. Napakabuti ng Panginoon. So before we end this session, pwede ba tayong mag-fix your... Yeah, mag-ano tayo, stop sharing na ako. Ano ba to? Sorry. Nabundol. Na mag-stop share. Ay, ito pala. Sorry. Yan. Yun si Jaya. Hello, Sister Eva. Kamusta kayo? Nakakatawa yung binasa natin ngayon. Maganda. Roy, kamusta? Jenny B. Eva, si Lois, Sister Cherry kaya. Dave, sa liwanag Bien. ka. Dave, hindi ko makita. Sino kasama mo, Dave? Hello, Lois. Hello, Roy. Kamusta kayo? Sige tayo mag-picture. Iyo. O sige, 1, 2, 1, 2, 3. One more. Ano One, yun? 1, 2, 3. Last one. Just number 1, naka number 1. Ganto. Number one. Ganto, like Just like number this. 1. Praise God, praise God. So yun, thank you so much sa inyong lahat, sa lahat na nag-join. Bukas kita-kita ulit tayo. Thank you. And salamat sa pagsama sa Thank atin. you po. Thank Welcome din you. Bye-bye Thank everyone. Ate Jen. you. Love Thank you you all. po. Thank you po. Next time daw siya, show Welcome na daw at ni Bien yung kanyang, nasa office daw kasi ako. Thank Sana you. all. Okay. Thank you Bien sa pag-join. Thank you po. Anong Ate name mo? Jen. Pwede ka namin i-add sa Facebook. Ano Bien?
Si Bien de la Fuente pala yan, Si no? Bien pala, no? Yun, Darwin Bien, Beltran Butingan. Hi, Jaya. thank you, Ben, sa pag-join. Jaya, JJ. do you like spiky ball? Paano ka na agad eh? Ready ka eh. Yep, I Jaya. Hello, Sister Eva. Kamusta? Jaya, no. Excited ka na, Sister Eva, sa anniversary natin? Bakit? Yan, yan, yan. Si Ate Bien. Ate Bien ba? Tama ba? Ate or kuya?